I never had the chance na i-push agad yung pag-aaral ko. Sinubukan ko mag-working student, pero ang hirap ipagsabay. Struggle talaga, challenging, so wala kang ibang choice kundi pumili. Okay, titigil ko na lang muna siya or tutuloy ko siya, pero paano? Parang hindi kaya talaga. Sumubok rin ako mag-apply ng mga scholarship, na-decline, na-deny ka na. Talaga. Kaya sobrang bigat. So, nag-decide na lang ako na magtrabaho. Sinabi ko na sa sarili ko na gagalingan ko na hindi lang dapat ako dito. So, yun na yung time na nag-decide talaga ako. Time ko na yata para ipagpatuloy yung college ko no matter what. Kaya hindi ko talaga sinayang yung pagkakataon na yun. Napaka-limited talaga yung chance na mas ma-promote ka despite na parang nagpapakabayani ka na. Sabi ko, mag-enroll na ako, maging par na ako sa kanila. Kailangan kong i-full load kasi sabi ko, kung hindi ko gagawin to, kailan pa ako matatapos? Yes. Ang pinaka-goal ko lang naman nun is makabot ko yung pangarap ko na makapagtapos. Nagpa-flashback lahat nung hirap, puyat, yung mga nagda-down din sa'yo, syempre, yung mga hindi naniniwala. Kailangan mong patunay sa kanila na kaya mo eh. Hello everyone, this is Juan or John Mark De Jose, your host, and welcome once again dito sa ating one-on-one dito sa Juan Talks. This page is all about inspiring our fellow OFWs or overseas Filipino workers. And of course, our fellow kababayans, lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas. Isa na namang OFW ang ating makakwentuhan today. Isang OFW na for sure magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Isang proud Kapampangan na hindi sinayang ang pagkakataon para matapos ang kanyang pag-aaral. At hindi lang yan, nagtapos bilang magna cum laude sa isang university online education. Talagang kabilib-bilib. Alam mo, hangang-hanga ako sa isang kaibigan na ito. Kaya nararapat lang na may interview natin at ito yung isang magandang sinabi niya sa kanyang speech. To be hopeful is to be in the fullness of life. So wherever may life bring you, look at the brightest side of everything and always hope for the best. This will be about a story of possibilities, opportunities, and hope. I'm so grateful to be accompanied by a friend. Isang inspirasyon sa lahat. And please help me welcome Ferds. Yun. Magandang umaga. Ayos naman. Maraming salamat sa panyaya at kinagagalak ko na makasama ka ulit sa isang ganitong klase ng segment. At dahil nga nakilala ko na rin si Sir John Mark mula pa sa mga ibang social media account namin, nagkakaroon kami ng collaboration. Welcome! And thank you so much for this opportunity. Yung story mo is an inspiration talaga. So, konti lang yung nakakaalam and I think it's apt or it's a good opportunity for us also to share to them para malaman din na marami pa lang mga opportunities pa and why should we grab them, diba? But before that, taga saan ba tayo sa Philippines? Which province are you from? I was born in Pangasinan, so Ilocano ako on the mother's side and lumaki din ako sa Pampanga kasi ang tatay ko naman is Kapampangan. I can speak both dialect and sabi nga nila pag may mga trademark ang Ilocano, kapag nangunguripot ako, ay lumalabas siya pagiging Ilocano nito. Kuripot pa talaga mga Ilocano? Matipid lang. Kaya Kapampangan daw medyo pagka-hambog minsan. Pero hindi naman. Talagang nature lang ata nila na masyadong proud sa lahat ng ginagawa. So, na may misinterpret nila na mayayabang talaga. But now, you settled in Pampanga. Yes, nasa Pampanga. Can you tell us about your family? Are you married na ba? You have kids? I got married in 2005. I had one daughter. Yan. Ngayon, ano na siya? 19 years old na siya. What? College na. May dalaga ka na pala. 19 na yung anak mo. I assume. Wag na sa edad. Wag natin. It's a big no-no. You look young for having a teenager daughter, diba? Before working as an OFW. Ano yung parang naging buhay natin? Sa Pilipinas, talagang napakahirap ng buhay. Umaasa lang tayo sa provincial rate. Before talagang yung family namin is nag-struggle financially. Kaya ang mga magulang namin, when we were young, duman kami sa kahirapan. Kaya pinadala kami sa mga kamag-anak namin, sa tita namin sa Pangasinan,
para makapag-aral kami. Yun yung mga struggles na naranasan namin during our younger years. May 7 kaming magkakapatid. Sa hirap ng buhay, hindi rin din natin masisisi yung mga magulang natin na hindi nila kayang i-sustain yung pag-aaral. Sobrang hirap din ng buhay before. I am one of the breadwinner kasi after nung high school, kahit 17 years old pa lang ako, pinords ko na yung, yung edad ko para lang makapasok sa Jollibee. Para lang tanggapin nila. Ano yung parang naging trabaho ng tatay at saka nanay mo back then? Si mama, wala siyang work. So, minsan, tumatanggap siya ng mga bahan. And si papa is a jeepney driver. Malaki pala yung family. Imagine 7 kayo. Yun yung naging usual na challenge talaga sa mga families sa Philippines. Mahirap talaga ang buhay, especially if you're earning below the minimum and may pinapaaral ka, may pinapakain ka. So talagang di natin ma-imagine kung paano talagang ginapang ng parents mo yun, especially sa part ng education. So talagang merong mag-sacrifice, 'di ba? Ito yung usual na scenario sa mga families natin sa Philippines. Naging OFW ka, but kailan yon at ano yung nag-udyok sa'yo? Okay, this is a good decision for me to work as an OFW. Kailan ito? Nung kinasal ako noong 2005, sabi ko kung dito lang ako sa Pinas, parang hindi ko kayang buhayin yung magiging pamilya ko. Tapos, ayoko rin naman mangyari ulit kung ano yung naranasan namin sa pamilya namin. So, we're always thinking for the best. Kung gusto mong buuing pamilya, na magkaroon sila ng maayos na buhay. How old were you yung nagpakasal ka? 21. My wife kasi, ko pa yan high school girlfriend. So, siya na rin yung pakasalan ko. Alright. Para yung napakasalan. Nasa Pilipinas tayo talagang sobrang hirap. Nahirap yung buhay ng isang Pilipino. Ewan ko. Kaya parang we are expecting na sana may mabago. Kaya minsan wala tayong choice, kundi isipin yung kung ano yung pinaka the best na pwedeng gawin. Which is minsan kailangan nating iwan yung Pilipinas. Masakit man sa loob natin, pero ito yung nakikita nating gawin para lang makawala sa kahirapan, patupad yung mga pangarap na gusto nating gawin, ma-pursue yung mga dapat na gusto nating ma-meet, yung mga goals sa buhay, mga ganun. So when you decided to work abroad as an OFW, ano yung parang naging reception especially ng parents and your wife? Hindi ka ba nila pinigilan or were they supportive sa mga naging decision mo? Siyempre, bilang mag-asawa noon, napakahirap na maghiwalay kayo sa mga panahon na yun. Kasi kakakasal lang namin, ilang years pa lang kami nagsasama, tapos maghihiwalay na kami ulit. So, isa sa mga challenging decision na pwede namin gawin. And then, sa mga magulang ko naman, siyempre, gusto rin nila na matulungan ko sila. Sa tulong ng pag-abroad, magagawa lang natin yun kung meron na tayong maayos na buhay, na stable na job. Kahit mahirap, mawalay sa mga mahal mo sa buhay, pinipilit pa rin natin subukan para at least ma-meet natin yung mga goals na gusto natin maabot. Ilang years ka naging OFW? 2008 ako nag-abroad ngayon, so more than 14 years, 15 years na. 15 years na. Matagal na rin pala. Nag-work ako before as a barista sa isang coffee shop. Barista? Oo, nung una akong mag-abroad. Kasi in-introduce lang yan ng manager ko sa Pilipinas sa Jollibee. Sabi niya, gusto mo ba mag-abroad? Tinik ko na din yung opportunity na i-grab yun kahit na hindi naman ganun kalakihan yung binigay na offer. So, tinanggap ko na lang. So, I started as a barista. Siyempre, ngayon iba na. You mentioned na you started working sa Philippines as service crew. Pero nga, Philippines yung talagang minimum wage doon. When you say you're a service crew. Yung hourly rate nila sobrang talagang baba talaga. Ang hirap magtrabaho sa Philippines, especially kung first-timer ka. How much more kung hindi ka nakapagtapos, diba? Correct. Kasi yung mga requirements nila, napaka-superficial. Diba? Parang first time pa nga, diba? Gusto mo na magka-experience. And yet, you're asking for these requirements, diba? Mahirap talaga kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Lalo na sa Pinas, tulad nga ng sabi mo, sobrang taas ng standard. Yes, yung requirements, kahit nga service crew ka lang, gusto nila college level Gusto nila may certain year bago ka nakapagtapos. So, hindi na rin natin masisisi yung iba kung minsan pinoforge yung mga documents para lang makapasok. Just like me, di ba sabi ko sa'yo, I was only under age 17, Sir JM. I was actually a consistent honor student since na nag-aral ako ng kindergarten. Hanggang sa graduate ako ng high school, I was a consistent honor student. But I never had the chance na i-push agad yung pag-aaral ko. Sinubukan ko mag-working student, pero ang hirap ipagsabay. Ang hirap in terms of financial, ang hirap in terms of time management. Sobrang struggle talaga, challenging. So wala kang ibang choice kundi pumili. Okay, titigil ko na lang muna siya or tutuloy ko siya pero
paano? Sabi ko. Parang ang daming question mark. Parang hindi kaya talaga, sabi ko. So, nag-decide na lang ako na magtrabaho. Nang idire-diretso yung trabaho hanggang sa maikasal. Hanggang sa, yan. Well, listening to you talking about it, parang you're getting emotional. And I can sense na when you try to look back and recall those stories, parang nafe-feel ko na medyo mabigat talaga. Nafe-feel ko yung hirap. Why is that? Mabigat in a sense na, hindi naman sa pagmamayabang. Kumbaga, you have the intellectual ability, pero sobrang unfortunate lang na financially, di mo pa rin siya kayang gawin. Right. Sumubok rin ako mag-apply ng may scholarship. Ewan ko, siguro merong talaga problema sa sistema sa Pinas. Paano ka matatanggap sa isang scholarship program? Na-decline, na-deny ka na. Talaga. Kaya sobrang bigat. Sorry. Yeah, I can relate to that one. Although, on my part naman, may relate ko lang. Ang pinangawakan ko talaga nung high school ako is, yung may goal ako na I need to graduate with flying colors because that's my ticket for me to have a scholarship. Correct. Parang pagka graduate ka ng ganun, automatic, kumbaga, sa time ko. So, ayun, may mga offers but it's not guarantee. Mahirapan ka lang talaga ding pagtrabahuan. Yun na nga, sabi mo, mahirap din kahit na you have this intellectual capability in you na kaya mo talaga. But if you're lacking sa resources, financially, and then to the point na you need to really work for that kasi alam mong hindi kaya ng parents mo. Actually, before, sinusuportahan kami ng mga relatives namin at nagpapasalamat din talaga ako sa kanila na kahit somehow, nung nag-elementary kami, ready silang tanggapin kami. Nandun sila. Nung nag-high school ako, nandun din sila. Pero merong isang instance lang na parang na-disappoint yung mga relatives namin kasi nga, napabayaan yung pag-aaral kasi nga daw nag-boyfriend-girlfriend na kami during our times. Tapos merong isang incident pa na yung nagpa-decide siguro sa relatives namin na itigil yung support na nila. In our part, nagkaroon din kami ng pagkukulang, kaming magkakapatid. At may mga pangyayari talaga na minsan it because of your decision, mga maling decision natin sa buhay. Pero I always take them as lesson na rin para sa akin. Kaya siguro nangyari yun. Kaya wala rin akong dapat sisihin kung bakit di talaga ako nakapag-post kung saan meron naman sana, pero naitigil lang. But you tried enrolling to college. Ano yung course mo na kinuha mo? Before, nag-try naman ako. Alright. First semester sa computer programming, pero dahil nga sa kawalan ng financial support, so hindi ko rin siya natapos. Siyempre, naging OFW ka. Dahil nga undergraduate ka, ang iba pang mga companies talaga, if you're undergraduate, parang wala ka talagang chance. Pero the good thing is, may nagbukas na opportunity for you to work as a barista. Tell us about yung naging experience mo as barista for how many years yun? Nung nag-start ako as a barista, sobrang ikli lang nun siguro 2 years. Pero nung nagbabarista ako, sinabi ko na sa sarili ko na gagalingan ko na hindi lang dapat ako dito. So, nakita rin ng company na kumari may mga nagbabakasyon ng mga admin officer. Ako yung pinapasok nila, then ginagalingan ko din doon. So, like, after 6 months, nawala ako sa pagiging barista. So, napunta ako sa back office. Naging admin assistant ako. Tapos, nilagay nila ako sa pwesto ng purchasing. Pero, yung company na yon napilitang magsara after less than 2 years. At kailangan naming maghanap ng ibang trabaho. Sayang lang, kasi yung company na yun, nakita yung galing mo At talagang they try to open opportunities for you. Imagine mo ba naman, from barista, tapos naging admin, isa sa mga admin officer or staff. Pero yun nga, kasi nga, yun yung credential mo, you didn't graduate in college, parang naging limitado yung takbo ng career. Although hindi naman talaga ganun. Hindi guaranteed din na kahit college graduate ka, you can have like a good life or a good job, a good position in a company. So, diskarte pa din. Diba? Pero, the difference is, iba pa rin yung may degree ka. Degree, correct. Kasi yan yung bagay na hindi talaga maaalis sa'yo Kailan yung time na you decided talagang i-step up natin yung career natin? Nung nag-transition na ako ng trabaho, dahil nga nagsara yung una naming company, so kailangan ko na magtrabaho sa panibagong company. Pero yung panibagong company kasi parang napaka-limited talaga yung chance na mas ma-promote ka despite ng mga ginagawa mo sa company. Despite na parang nagpapakabayani ka na. Parang may kulang, sabi ko,
bakit parang nababox lang ako sa ganito kahit na pinapakita ko na lahat ng mga kakayanan Wala ko. lang mag-split, mag-cartwheel, ano? Sinishare ko na lahat. Right. Parang something holding back. Yun na yung time na nag-decide talaga ako. Sabi, time ko na yata para ipagpatuloy yung college ko no matter what. Although minsan, sabi ko, uy, nagkakaedad na ako, kaya ko pa ba? Yes. Kaya ko pa bang mag-aral? Matatas pa ba yung memorya ko? Baka hindi na ako yung tulad ng dati, mga tipong ganun. Siyempre, kasi you're earning na rin. It's not a question already whether or not you can support your education if you want to continue. Ano itong pinasok mo ngayon? At paano mo ito nalaman? Back then, talagang naghahanap na rin ako ng way kung paano makapag-aral ulit. 2011 or 12 pa lang ako, nagbe-message na ako sa mga schools. Kung pwede po ba ako mag-online, Right. mag-aral online. Sobrang tagal talaga bago nagkaroon ng full online education sa Pilipinas. And I'm so thankful sa University ng AMA na binuksan yung ganong pagkakataon na may offer sa lahat ng mga gustong ipagpatuloy yung pag-aaral. So, trinab ko na yun. Sabi ko, mag-enroll na ako, mag-inquire na ako sa kanila. Kailangan ko na ipagpatuloy But yung... did you apply for it? Kailangan mo lang silang mag-email, isend ang mga credentials, then Alright. saka nila i-evaluate kung tatanggapin ka nila kasi magba-background check muna sila eh. Kung high school graduate ka ba talaga, mga simpleng assessment lang bago Alright. kanila tanggapin. So this is AMA, AMA. University Online Education. Can you tell us a brief background about this one? AMA Online University Education, sila yung full online institution sa Pilipinas na pwede ninyong i-grab kung gusto ninyong ituloy yung mga pag-aaral ninyo. Kung wari, may mga naudlot kayong pangarap, pwede ninyong ituloy sa kanila. Just like me, after 16 years or 15 years. 16 years. Wow. Bago ako bumalik sa pag-aaral, pero yun, with open arms, talagang tumatanggap sila ng mga inspiring students na pwede pang Right. ipagpatuloy, tapusin yung mga course nila. Yun. Wow. So, yun na nga, nakapag-enroll ka, nakatanggap ka na siguro ng go signal. Yes, you can study, you can finish your education here. Sobrang excited talaga ako na. Sabi ko, this is This is it. it. Mapapatuloy ko na yung pag-aaral ko. Kaya naman, hindi ko talaga sinayang yung pagkakataon na yon. Kahit na yung work ko noon is from 8 a.m. up to 5 p.m. Magpapahinga ko ng 6 o'clock. At 7, kailangan ko na i-start yung study ko until 1 or 2 every day. Wow. Meron akong 8 subjects per semester. Kailangan kong i-full load kasi sabi ko kung hindi ko gagawin to, kailan pa ako matatapos. Yes. So within that 3 months lang yung duration ng semester. Pero mo yun yung puyat, yung hirap mo na matapos, makumpleto mo yung mga subject mo. That's for how many years? 2 years. Oh, 2 years. Pinagsabay mo yung pag-aaral and nagtatrabaho ka dito. Paano mo nagawa? Siguro dedication, commitment, and stick to your goal. Ano yung pinaka-challenging na part pag nag-aaral ka online? Challenging na part is yung maraming binabatong trabaho sa'yo. Financially also, kasi nga pinagkakasya ko lang yung sweldo ko, kailangan kong hatiin, kailangan kong magpadala sa Pilipinas. And then kailangan ko rin iset aside yung tuition fee kada semester. Di rin biro yung tuition fee na kailangan mong iset. Eh, hindi pa naman ganun kalakihan din yung sahod ko nun. Yung time management, kailangan talagang makabisado mo yun. Kung hindi, mahihirapan kang isabay, lalo na pinili kong mag-full load na subject. If you could invite our fellow OFWs, especially yung mga may balak na tapusin na kanilang pag-aaral, I think this is a good opportunity and we are using this platform for all of this. Kaya sa mga may mga naudlot na pangarap dahil hindi sila nakapagtapos, lalo na sa ating mga OFW dyan na gustong ipagpatuloy yung pag-aaral nila, marami na pong paraan. At isa po ang AMA Online Education ang nag-o-offer sa inyo na ipagpatuloy ninyo yung mga course ninyo. All you have to do, since educational advisor na rin ako ng aking alma mater, pwede rin sila mag-PM or mag-inquire kung paano yung gagawin nila, kung paano sila papasok sa AMA, at kung paano nila may pagpapatuloy yung pag-aaral nila. Just send me a message at I am so much willing na tulungan kayo, may pagpatuloy nyo rin yung mga naudlot ninyong pag-aaral. Pwede pa po. Wala nang imposible ngayon. Basta't meron ka lang determination, focus ka lang sa goal mo, at ang mga pangarap natin nandyan lang. Hinihintay ka lang na abutin mo yon, na mag-take action ka para mangyari sila. Gustuhin mo talaga, no? Gustuin. While having this online education, sabi mo nga, puyat ka lagi, pinagsasabay mong trabaho at saka yung pag-aaral. Pero grabe, after that one, you graduated with flying colors. Naging magna cum laude ka. Wow, hindi madali, pero kinaya naman.
Sobrang nakaka-proud din. Para sa akin is bonus na lang siya. Kasi ang pinaka-goal ko lang naman nun is maabot ko yung pangarap ko na makapagtapos ng bachelor's degree. Actually, it was Management Information System. It's IT related. Hindi rin siya ganun kadaling maabot kasi kailangan mo talagang magsunog ng kilay. Kailangan mo mag-maintain ng kilay mo, sir. Pa naman siya. Kailangan mo mag-maintain ng certain grade. Siguro nature ko na din since I was young. So, gusto ko mataas lagi yung grade ko. Kasi nga, you can use this as a motivation. no, parang motivation ko siya na kailangan magaling ako sa ginagawa ko kasi tulad nga ng sabi mo, itong nagiging ticket natin para sa mga pangarap na gusto nating maabot. Kasi kung hindi mo gagawin yon, nakabox ka na naman sa possibilities, limited na naman yung gagawin mo. Gusto mo talagang pumunta sa mga malalaking company. They have their own set of standards na kailangan mong i-meet. Well, of course, your education is a ticket for you to have a better job. Sabi ko nga sa mga previous vlogs ko, iba-iba tayong mga situations, iba't iba yung mga experiences natin. Meron din naman mga talagang mga OFWs na in spite of hindi siya lang graduate, pero naging maganda yung takbo ng career nila. Again, yung mga opinions namin ay sa amin lang din yun. In this case, I think everyone could agree na ganun pa rin talaga ka-importante ang education. Yun na nga, I would like to ask you, ano yung reaction ng family mo, especially your parents? Actually, before ako mag-graduate kasi, namatay na si mama in 2017. So, hindi na niya naabutan yung pagkakataon ko na makita niya ako sa stage. And siyempre, yung ibang family namin sobrang saya. Especially yung mga tita ko. Sobrang saya nila na makita nila akong graduate na. Especially my dad was there. Sobrang happy din niya na, uy, may isa na akong anak na graduate. Tapos, nasa center stage. Ganun. Wow. Delivering speech. Sobrang nakaka-proud. Parang naiisip ko, nagpa-flashback lahat. Okay lang yan. And yun, nagpa-flashback lahat nung hirap, challenges, puyat. Yung mga nagda-down din sa'yo, syempre, yung mga hindi naniniwala. So, kailangan patunayan sa kanila na kaya mo Yeah. Kasi to be honest, before I achieved that certain dreams, may mga nag-question din. Merong mga hindi naniwala talaga. Sinabi ko sa kanila na, oy, boss, nag-aaral na ako. Mga ganun. Pero ang concern nila is yung trabaho pa rin. Na parang, I was expecting na, okay, supportan namin to kasi nag-aaral na siya. So mga ganun. Yung mga pagkakataon na kina-question nila yung online education na kesyo daw, iba pa rin daw kapag traditional settings, so mga ganun. Lahat yung nagpa-flashback. Kaya sobrang proud ako nung na-achieve ko yung goal din na yun, na maging isa sa mga awardee ng batch namin. Parang tinayo ko yung mga fellow classmate ko na OFW din, na they should stand tall, na wag silang mahiya na nakapagtapos sila sa online education. Kasi tinuloy nila yung pangarap nila. Lumaban sila para sa pangarap nila at hindi para sa kung kanino man. Ang importante, hindi ka sumuko, lumaban ka, pinagpatuloy yung pangarap mo. Sa kabila ng mga judgment nila, sa kabila ng mga panghusga ng mga ibang tao, mas pinili namin lumaban. Kasi at the end of the day, ikaw din naman tutulong sa sarili mo eh. So yan. Nakita ko nga yung valedictory speech mo. Habang pinapanood ko, tumatay yung balahibo ko. And at the same time, parang nangiyak-ngiyak ako. I mentioned mo yung advice ng tita mo. Oy, huwag ka muna lalandi-landi kasi ganyan. You need to finish first. Recalling all those memories with her and your mom. Na andito ka na ngayon na you wish that sana nandito sila ngayon watching you na naglalakad sa tablado and delivering speeches. And I know for sure na they were there watching you. Very proud of you. And syempre, kami naman na bilang kaibigan, we are very proud of you. Wow, grabe si Ferds, talagang pinush niya. Pinyab na talaga yung opportunity. Despite the fact na talagang hindi madali, hirap. You had to sacrifice a lot of things. And then, yun na nga, after that, graduate ka, masaya ang family, lalo na si tatay, na nandoon, no, na talagang nasaksihan niya. Everyone was happy. And then now you fly back here in Riyadh, Saudi Arabia, back to normal. But what has changed? Yun. What has changed after that? Actually, mula nung nakapagtapos ako ng pag-aaral sa AMA, sobrang ang daming nagbago. Wow. Lumaki yung tiwala ng mga boss. And then, tumaas yung posisyon.
tumaas ang sahod, syempre. Yun lang ang importante, di ba? Oo. Then mas mas tumaas na yung confidence mo na kaya mong gawin yung isang bagay without hesitation. At saka may credibility ka na rin na mag-suggest ng certain things with proof. Kasi nga, napag-aaralan mo na siya. Kaya napaka-importante talaga na makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi it boosts your confidence, it helps you grow more professionally and personally. Sobrang laking tulong talaga. Ibang-iba talaga kapag meron ka ng pinaghahawakan na diploma. After that, back to normal. Pero ang kinaganda doon is tumaas yung position mo. Lalong-lalo na, importante sa lahat, yung sahod mo. I can believe na from 1,000 reals plus 200 nung nagbabarista ako. It already 10 folds of that. Wow! Graduate ako. Grabe. Ganun siya. Kalaking tulong talaga since I graduated at AMA. Sobrang laking Glory tulong. to God. Praise God talaga. Grabe, ang galing. Wow, I'm speechless now. I'm speechless now. And to be honest, sobrang fan ako ng online education. Nagtutuloy actually ako ng continuing studies ko sa MBA. Nasa final defense na rin ako. Hopefully matapos ko na rin siya. Great. Wow. Ngayon, back to normal ka na. Ano naman yung makonsider mo talagang pinakamalaking dagok, pinakamalaking challenge na dumating sa buhay mo bilang OFW? Sobrang parang hindi na tayo matatapos sa magiging Emotional. Yakit ka pala. Oo, sobra. Inisip po na tuloy ako. Okay. Kasi kung challenges at mga dagok sa buhay yan, talagang unang-una, syempre, yung marriage life ko, yung talagang pinangarap ko din yun Nasabi ko, dapat kakaroon ako ng isang maayos na pamilya balang araw. Kasi pakiramdam ko, ako na yung pinaka-ideal na guy na hinahanap ng mga babae. Ideal in a sense na, of course, now na makapag-graduate ka na, you have a career, you have a good position in a company, you have a good company, and of course, magandang lalaki din talaga. Diba? Ano pa bang hanapin nila, diba? But everything happens for a reason. Kasi nung naghiwalay naman kami ni Mrs., yun naman yung time na talagang nakapag-aral ako, nakapag-focus ako sa trabaho. So, merong mga rewards din naman yung kung gaano ko kalungkot nung naghiwalay kami ni Mrs. Kasi there were certain parts of my life talaga. To be honest, MJM, I almost wanted to kill myself. Dumating ako dun sa suicidal part. Ganun kahirap kapag lalo na sa relationship ka na. Kasi lahat binubuhos mo support. Siyempre may anak kayo, di ba? Sinusupport mo lahat. Tapos mag-isa ka lang dito sa Saudi. Alam mo yung typical na nasa isang room ka, ikaw na mag-isa, madilim, tahimik ang lahat. So, yun na tayong mga times na dadanasin mo yung anxiety, yung depression. Kaya pumapasok sa utak mo yung gusto mo na nang tapusin yung sarili mo. Pero thank God, hindi ako pinabayaan ng sa itaas. Paalala sa akin na ang buhay ay napakahalaga. Minsan lang mangyari sa'yo, so wag mo nang gawin. God is great talaga na hindi niya ako inahayaang mangyari yun. And I'm so thankful. Kaya tinatawanan ko na lang minsan yung mga nangyaring hindi maganda. Sa part ng marriage ko, na kasi na-overcome ko siya. And I'm so thankful. At sana, sa lahat ng OFW kakaranas ng mga ganong klaseng sitwasyon, lumaban lang sila. Hindi lang natatapos sa isang relasyon ang buhay natin, kundi meron pang mas higit doon na kaya mong gawin. Yes. And you know what, Ferds? Life is good. Life is good. Yeah. Sarap pala ng buhay. Yes, we experience these adversities, these challenges, pero you're not the unluckiest person in the world Because in spite of these things, ma-realize mo, nandito tayo sa Riyadh, it's a blessing na we can provide for our family, and we have friends. Masarap pa rin ang buhay. Basta talaga importante yung faith mo din. Huwag mong kalimutan na hindi naman natin nagagawa itong lahat na to, itong mga bagong opportunities, if not because of our Lord Jesus Christ. So, ano na yung magiging advice mo ngayon? Unahin natin yung sarili mo. I know na hindi naman nag-e-end dito. May mahaba pang journey. Ano naman may pa-promise mo sa sarili mo ngayon? Kasi learning naman hindi natatapos kapag nakagraduate ka na. It's a continuous process. Kailangan mo pa rin pagibayuhin yung sarili mo, discover more of yourself. Kaya doon nga sa speech ko, sa graduation speech ko sa AMA, sabi ko, opportunities, possibilities, and hope. Kasi nga, huwag ka mawalan ng pag-asa. Nandyan lang yan. Kaya hinihintay ka lang na mag-take action personally para maabot mo yung mga pangarap mo. There's an endless possibilities kasi nga, ang possibilities talaga dumarating yan. Kaya yung na-advise sa sarili ko, continue to grow, continue to improve, at ang pinaka last part ko is share your knowledge to everyone. Hindi ko naman to habang buhay na
may dadala. So, kailangan ko rin itong ibahagi sa mga Mm. susunod na generation. Kahit in the smallest thing na pwede nating may bahagi sa mga kababayan natin. Lalo na yung mga nangangarap. Sobrang gusto ko silang suportahan na may Yeah. pagpatuloy nila yung mga pangarap nila. Ayun na nga. Na-mention mo yan, lalo yung sa mga nangangarap, lalo na sa mga hindi nakapagtapos. Finally, ano yung magiging advice mo to our fellow OFWs, especially doon sa mga hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag niyong intindihin yung edad ninyo, yung status niyo sa buhay. Importante, especially sa ating mga OFW, yung may pagpatuloy natin yung mga pangarap natin sa buhay. Maraming paraan, kailangan mo lang talagang i-take yung mga opportunity na yon. Kailangan mong maging aware kung ano yung mga available na pwede mong i-grab. Kasi minsan, nagiging limited lang yung information mo, mas nagiging limited din yung gusto mong gawin sa buhay. Minsan, I know na ang ating mga OFW, most of them are breadwinner. Yeah. Magtira kayo ng konti para sa sarili ninyo. Kasi at the end of the day, mas matutulungan nyo ang inyong mga pamilya sa buhay. Pero magagawa mo lang yun, siyempre, kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Lalo na sa Saudi Arabia, napakataas ng competition sa trabaho. Na-mention mo nga na marami dito na parang limitado yung resources, limitado yung information. I don't think limited. Especially now in these times, with the advent of technology, there's no excuse Sabihin na lang natin sigurong hindi ka lang talaga gumawa ng paraan. Kailangan mong gustuhin Pagka gusto mo talaga, gahanap ka ng paraan para magawa ito. Mag-search kayo online and it's not too late. Sabi nga ni Sir Ferds na don't think of your age. If you still have this sound mind to finish your studies and talagang ginusto mo to, nothing is impossible. I agree. Yeah. Do you have something to promote or anything? Yes, sa mga fellow kababayan natin, you can also support my Facebook page, Educational Advisor, for kung gusto niyo ituloy yung pangarap ninyo. Follow yon, Educational Advisor, yung nakalagay doon. And for my personal Facebook page, Makoy Gueco, yung mga kwentong OFW din natin dyan, minsan sinishare mga pangyayari dito sa Saudi. And bakit Makoy? Makoy. Sa lahat ng pwedeng maitanong, yun talaga Makoy. Ano yun? Actually, yung tropa ko dito, kaibigan ko, sabing siya yung nagpangalan ng Makoy. Kasi nga daw, ang pangalan ko is nahango naman sa ating presidente. Na sa tatay ko, sobrang idolo niya, si Ferdinand Marcos. Kaya pinangalan niya sa akin Ferdinand. I get it. Kaya naging Makoy ako. So I will be sharing the link of his Facebook page para doon kayo makapag-interact with him. And of course, support him on his YouTube account. Yes, Makoy Makoy Gueco, Gueco the din. same name. So ayun po. So yun pala Kapampangan sa Ilocano, Iyakin din. Anyways, first, maraming salamat. Truly, you are an inspiration. Hindi lang sa mga kaibigan mo, pero sa lahat ng mga OFWs. So, thank you for sharing your stories. Talagang ako, personally, na-inspired ako. Talagang pinaiyak mo ako today. And dahil pinaiyak mo ako, I have something for you. Ayan, this is for you, a simple gift. Wow! Thank you so much. Sarap pala maging guest dito. Pero, before that, meron din akong gift sa'yo. Wow! Ano yan? From our fellow content creator. Actually, matagal na itong sa akin. My apology din kasi ngayon ko lang siya naiabot sa'yo. Board, ayan, ito yung channel ko binigay dati. ni Putragis, yan. Board, ang galing. Uy, shout out. Ayan, Putragis na drummer. Oo. Ito yung kaibigan namin sa YouTube talaga na until now, kaibigan pa rin, nandyan, solid pa rin yan. Nandyan lang sila. We consider them as friends talaga, if not family. Na naging family natin sa YouTube. Shout out po, Putragis na drummer and Yuris. Correct, si Yuris Badia. Badia, yes. Thank you so much. Sa lahat ng ating YouTube family dyan, shout out sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you for the opportunity na maibahagi ko yung story ko sa ating mga OFW. Hopefully, meron din silang makunang aral. Definitely. At hindi sila tumigil sa kanilang buhay. Yes. Kung OFW ka, bida ka! So yan na nga guys, thank you so much. If you are still here, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin na dito sa page na to. One Talks, aasahan ko po yung suporta. Lalong-lalo na sa guest natin kanina, you can message him personally online. Shoutout po sa lahat ng ating mga followers. We just reached 5,000 followers, kaya alam ko na lalaki pa ang community natin. Ayan. At dito lang tayo, sharing you different OFW stories to inspire everyone
na nandyan nanonood. Lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa na walang ginagawa. Ayan, manood kayo or kahit pakinggan nyo lang yung mga kwento na to. Thank you so much po. And there will be more to come. Kaya watch out lang po. Be updated dito sa ating mga uploads, sa ating mga contents. And I hope that you're going to follow and share this video to your friends and families. Thank you so much. God bless us all. See you on the next episode. Bye-bye.